Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. So pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan po mga kakimpaw sa di umano'y pagsiselos daw ni Paula Avellino. Kanino nga kaya mga kakimpaw? At may katotohanan nga kaya ito? Nako, yan ang pag-uusapan natin maya-maya lamang. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Marlene Acorda, sabi niya, Mistress, paano ba naman kasi hati ang boto ng Kim Pao? May sumang-ayon kay Paolo at meron din kay Kim. So di natin masisi ang ilan na si Kim ang iboto kasi merong loyal Kimmer at ayaw kay Paolo despite na nakiusap si Kim na si Paolo naman ang iboto. This time kasi tapos naman din siya kaso wala eh. Kay ang ending, lumalabas ang kasunod, baka pa nga manalo si Anna, okay na rin yun para fair. Walang manalo sa Kimpo kasi walang unity, kahit ngayon man lang. Tama po kayo dyan, Ginang Marlene Acorda. Agree ako sa inyong sinabi. Wala po talagang unity. Kimpo fans at Paunatics lamang po ang kumikilos. Yung ibang mainers, hindi ko naman nila lahat. Ang boto po nila ay kay Chinita Princess. Talagang certified loyal po sila kay Kim Chu. So ang sa akin lang naman, sana may manalo kahit isa sa kanila para i-representa mga kakimpaw. Yung may love will make it disappear ba mga kakimpaw? Tama ba ako? So yun po yun. Kahit isa man lang yung manalo. Eh kung ang mangyari, ayan, na-divide nga po, wala, hindi mananalo mga kakimpaw. Pagka ganyan, ibig sabihin, walang magre-representa nung kanilang movie. 'Di ba? Sinong nawalan? Eh di tayong lahat mga kakimpaw. Dahil na-divide nga po yung boto na dapat sana'y nagkaisa kay Paolo para sana manalo siya sa botohan. Eh agresibo din po ang mga fans ni Anne. Kaya ang bilis po umakit ng kanyang boto mga kakimpaw. And mukhang malalamangan pa nga po yung kay Kim Chu. At pag nalamangan yung kay Kim Chu, alam nyo na po ang kasunod nun. Yung kay Paolo Avellino naman po ang hahatakin nun mga kakimpaw. So pag nangyari po yun, lesson learned na lang siguro ito sa mga makasarili dyan mga kakimpaw na ayaw po makipagtulungan sa pakiusap at gusto mangyari ni Chinita Princess. Hayaan natin sila. Hayaan natin silang matuto sa kanilang mga desisyon na hindi marunong sumunod sa pakiusap ni Kim. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Marlene Acorda. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto nga pag-usapan na natin mga kakimpa, mga topic na nakalap natin sa update na to at tunahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa post po ng isang Kimpaw fan. Sabi niya po, winning is meaningful, but how we support Kimpaw matters even more. Let's stop the negativity, respect every fandom, and focus our energy on voting and spreading kindness. The best way to represent Kimpaw is with grace, unity, and positivity. Correct mga kakimpaw, dapat talaga may unity tayo. Hindi po tayo watak-watak dapat. Lalo na ngayon, kailangan po ni Kim and Paula Avellino ng tulong natin. 'Di ba? Pero yung iba, talagang, ewan ko ba, basta bahala sila dyan mga kakimpa pag may talo. Pag natalo si Kim or si Paolo dyan, manghihinayang lang sila dahil hindi po nila binigay ang boto nila sa isang tao lang para irepresenta yung movie ni Kim and ni Paolo. Bahala sila dyan. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw ang tungkol dito sa picture po nitong si Kim Chu at si Brent. Si Brent po yung host po ng It's Showtime, yung bago po mga kakimpaw. Ngayon, meron po kasing lumabas na picture ni Kim and Brent sa mundo po ng social media. Yan, i-flex ko na lamang po sa mga screen po ninyo. Marami nagsasabi na super bagay daw po si Kim at si Brent, mga kakimpaw. Grabe na sila mga kakimpaw, no? Talagang wala na silang patawad. Kahit sino na lang, inililink nila kay Chinita Princess. Ngayon,
Since inilink nga po kay Kim Chiu, merong mga nagsasabi doon, hala, baka magselo si Paolo Avellino. Huwag niyong ginaganyan si Brent kay Kim Chiu. Kasi parang kapatid na ni Kim Chiu, itong si Brent at ate na ang turing ni Brent dito kay Kimmy. So baka daw may magselos dahil nga po sa kakadikit ng name ni Kim dito po kay Brent, mga kakimpaw. Alam niyo naman ang magsiselos daw, kundi si Paolo Avellino na seloso daw talaga. So si Paolo, nilalagay niya po yung kanyang selos sa tama, nilulugar niya po yan. Pero pag gaganyang picture-picture lang at wala naman pong something, mga kakimpaw, oo, nagkakasama sa trabaho, pero alam niyo naman siguro si Kim Chiu, very loyal yan, mga kakimpaw. 'Di ba? Super loyal po talaga yan. Yan yung babaeng sobrang sarap pong mahalin, 'di ba? Sobrang sarap pagsilbihan, and sobrang sarap ituring na isang prinsesa, mga kakimpaw. Kasi siya yung babaeng nasa kanya na po talaga lahat eh. Kaya ewan ko ba sa mga ex ni Kim Chiu, bakit siya iniwan? Hindi siguro nakita yung worth ni Chinita Princess, no? Hindi siguro nakita na ay si Kim Chiu, very rare. Itong babaeng ito, nag-iisa lang to sa balat ng lupa. Bakit iniwan at sinaktan ko? Tapos ngayon magkakandara pa yung mga ex niya na gusto makipagbalikan, makatrabaho si Kim Chiu, no, mga kakimpaw. Sa oras po na ex na yan. Sabi nga ni Kim Chiu sa isa sa mga segment po ng It's Showtime nung nakaraan, di ba? Hindi na daw po niya pababalikin ang mga ex niya. Sarado na daw po, mga kakimpaw, no? Sarado na ang puso ni Kim kasi nga po, kinandado na ni Paula Avellino ang kanyang puso. Sinelyuhan na po, meaning wala nang pagkakataong bumalik pa dahil wala na pong space. 'Di ba? Doon pa lang, mga kakimpaw, napakalinaw po ng sinabi ni Kim Chiu na hindi na po siya single, kundi siya po ay taken na, mga kakimpaw. Dahil kung hindi yan taken, sasabihin niya ay open-open ang aking puso, wala pang umaako pa dito. Hindi eh. Sabi niya, hindi, sarado na yung puso ko, ganyan. Hindi na ito pwedeng balikan pa. Kasi nga po may nagmamay-ari na po nun, mga kakimpaw. Kaya sa mga mabababaw ang isip dyan, nagsasabing baka daw magselos si Paulo sa mga nakakasama ni Kim Chiu dito sa It's Showtime. Hindi po ganyang tao si Paulo, mga kakimpaw. Si Paulo po, malawak ang isipan niyan, advance po yan mag-isip. Advance na advance. Kaya nga po wala silang pinag-aawayan ni Chinita Princess eh. Dahil alam na po ni Paulo yung mga bagay-bagay, mga kakimpaw. Alam niya na kung ano yung makakasira. Alam niya na kung ano yung ikakabuti ng relasyon nila ni Chinita Princess. Kaya huwag kayong mag-alala dyan na baka may nagselos, baka may nagalit. Dahil sa totoo lang, malawak pong mag-isip si Paolo Avellino. So paano, mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.